Isang magandang hapon po, magagabi na rin po sa bawat isa. Latest weather update po tayo ngayong araw nga po ng Huwebes, January 11, 2024. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, pa-like and subscribe naman po. And pa-hit ng notification bell para ma-update ko kayo mamaya or bukas sa lagay po ng ating panahon. So narito na po ang latest weather update natin. Galing na rin po sa Pag-asa. Ang hipnosis po natin. Galing na rin po sa Pag-asa, northeast monsoon pa rin po ang siyang nakakaapekto sa ilang bahagi po ng northern at central Luzon. Eastern lights naman po sa ilang bahagi ng ating bansa. So ngayong umaga po mainit po pa rin ang mararanasan na panahon simula po sa may Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao hanggang tanghali po yan. Pero bagatin po ng hapon, posible pong maging maulap ang panahon na may pag-uulan. So tuloy-tuloy tayo makikita nyo po or nakikita nyo po sa ating pinaka-live radar. Ito pong dalawang active LPA, patuloy pa rin po nating minomonitor. And as of now, continuous pa rin at stable sila from 30 to 35 kilometers per hour ang lakas po ng kanilang hangin. Wala pa naman po itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas, pero gumagalaw po ito ng paunti-unti. But as of now, hindi natin ito dapat mangambahan dahil malayong-malayo ito sa ating bansa. So tuloy-tuloy po tayo ngayon sa ating latest weather update sa area po ng Cagayan Valley at Aurora. Weather condition po ngayong tanghali at sa hapon po meron po tayong mararanasan dyan ng mga light rains or mahinang pag-uulan po, dala po yan ng northeast monsoon. Wala naman po itong direktang epekto pero mag-ingat pa rin. Magdala po ng payong jacket o kaya namang kapote, panlaban po yan sa malakas na pag-uulan kung sakali mang umulan na biglaan sa hapon at sa gabi. Sa area po ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at ilang bahagi po ng Central Luzon, maulap po na panahon at kalangitan ng mararanasan sa hapon at sa gabi na meron pong mga isolated light rains, mahinang pag-uulan pero dapat po natin paghandaan pa rin. Dala po ng northeast monsoon at hanging habagat po yan At dito naman po tayo sa area ng Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa. Tulad po ng ating mga nabanggit sa ibang lalawigan, maulap din na panahon na may mahinang pag-uulan o mga isolated rainfall shower po ang mararanasan po dyan sa may bandang Metro Manila, Luzon. Pagdating po ng hapon, so dala po yun ng easterlies, localized thunderstorm pa rin po. Posible pong magkaroon ng pagbabaha dahil mababa po yung area dyan sa may bandang Metro Manila. So pinaghahanda po tayo dyan. Maglinis po tayo yung mga basura na nakabara sa mga kanal, sa mga estero na hindi po madaluin ng tubig. Tanggalin na po, linisin na hanggat maaga pa. Once po kasi na nagkaroon ng biglaang pag-uulan, ay sigurado magkakaroon ng pagbabaha. Mag-ingat din po dyan sa Metro Manila yung matataas na lugar dyan, especially din sa may Silangang Mindanao, sa mga landslide prone area. Kapag po kasi nagkaroon ng patuloy na pag-uulan, yun po yung nagiging main cause nga po ng paghina or paglambot ng lupa na siya nagiging way or cause ng landslide. So, ngayong umaga po ng Huwebes, January 11, inaasahan din po na napakainit ng panahon sa tanghali, ngayong umaga hanggang sa tanghali. Pero sa hapon po, bantayan nyo po mabuti, and as of now, wala pa naman po tayo mga bagyo na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero akin na sinasabi sa inyo, may active LPA tayo na namataan sa may bandang kanluran. Malayo naman yun, At mga cloud cluster sa may bandang silangan. Mag-ingat pa rin tayo kahit walang bagyo. Dahil ang bagyo o ang weather condition ay pabago-bago po talaga yan. Mahirap po i-predict at tila minsan biglaan na lang po lumulutang, lumilitaw po sa ating radar yung mga bagyo na yan. Inaasahan din bago matapos ang kalagitnaan ng January, 1 hanggang 2 bagyo ang posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So mga kaibigan, mga kapatid, patuloy ko kayong i-update. And please don't forget naman po to like and subscribe para ma-update ko kayo sa ating daily weather updates. Maraming salamat po.